Meron bang nagbago sa New Year nyo? Yung totoo lang, sa totoo lang. Nung pumasok ang New Year, may nagbago ba? Sure? Eh kayo, nagbago rin ba kayo? Bago ang edad, bago yung mga gadgets, bago yung mga gamit. Subalit yung tao, ganun pa rin. Ilang linggo na nakakaraan nung Pasko? 2 weeks, barely 2 weeks. Mahigit 2 weeks na nakakaraan nung, alam niyo pag dumarating daw ang Christmas at saka New Year, dito natin nakikita ang apat na antas ng ating buhay. Yung stages ng buhay natin. Total, wala namang dollar ang salita dito. Magsalita na lang tayo ng piso. Diba? Sa pisong usapan na lang natin, itong usapan natin. Walang, tuwing Pasko, alam niyo yung mga stages ng buhay na yan? Nung una daw, the 4 stages of life, ay nakikita natin tuwing Pasko. Nakikita natin ang ating sarili bilang bata pa kasi naniniwala tayo sa Santa Claus. Ngayon, after few years, na tayo naging teenager na, wala na, hindi na tayo naniniwala sa Santa Claus. Hindi na importante sa atin yan. Yung mga pangbata lang daw yan. Ang masaya ay kapag ikaw ay nagkaasawa na at meron ng anak, ikaw na yung gumagawa ng ginagawa ni Santa Claus. Napansin nyo nung Christmas natin, meron ng tatay na nagmukhang Santa Claus kasi nagbibigay na siya ng regalo. Yun ang ibig sabihin. First stage, you believe in Santa because you want to receive. Second stage, you don't mind. You don't care about Santa. If you're teenager, you care about your peers, yung mga kasama mo sa buhay, yung mga kaliban mo. Then, kapag may pamilya ka na, nagsimula ka ng maging Santa Claus. Subukan yung umuwi ng December. Ang tingin sa inyo ng mga lahat ng mga kapitbahay ninyo at ng mga kamag-anakan ninyo ay Santa Claus na umuwi. Dahil lahat naksahod ng kamay. Diba? Napansin niyo yun? Kaya ayaw ko na umuwi ng December. Yung iba, 2 kamay, naksahod. Ito pinakamaganda. Last stage of life. Pagkalipas ng maraming taon, etong pinakamatindi. Kamukha mo na si Santa Claus. Kasi may tanda ka na rin. Now, that's about Christmas and about New Year's. Dito raw nangyayari stages of life. Now, pumasok ang bagong taon, let's open our Bibles to the book of Romans. Ito naman ang patungkol sa bagong taon. Ito ngayon ang sabi ni Paul sa mga taga-Rome. And do this, understanding the present time. Naiintindihan niyo ba kung ano nangyayari ngayong panahon na to? Or wala kayong pakialam? Okay. And do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber. Ay, tinig ko, sino natutulog yan? Gumising na kayo sa inyong pagkakaidlip. Dahil sermon na. Wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently. Maganda yan, no? Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Let's pray. Panginoon, muli po kaming dumadalangin na mangusap ka sa amin, Panginoong Diyos. 9 days matapos ang pagpasok ng New Year. Pero parang walang malaking pagbabago na nangyayari, Panginoon Diyos, sa buhay namin. Kalendaryo yung nagbago. Subalit nakikita namin na ganun pa rin yung mga problema namin, ganun pa rin yung mga pinagdadaanan namin. Kaya Panginoon Diyos, turuan mo kami upang makita ngayong umaga ang mga bagay na nais mong baguhin sa aming buhay, Panginoon.
upang ang aming taon ng 2015 ay maging makahulugan at maging isang makasaysayan and remarkable year para sa aming buhay sapagkat ito ang taon, Panginoong Diyos, na makikita namin ng totoo at tunay na ginagawa mo sa aming buhay at katatayuan namin sa iyo. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan. Salamat sa Panginoong Hesus. Amen. Now, kung titingnan ninyo ang inyong mga program, we'll be talking about New Year's resolutions. Na halos marami nang hindi gumagawa dahil hindi naman nila nagagawa. New Year's resolution ng resolution, pagkahaba-haba ng listahan ni 1/4, 1/8, wala. No. We'll be talking about New Year's resolutions. May nagawa ba kayo? Yung bang, sabihin natin na, nag-i-enjoy ako, natanggal. Alright, sino sa inyo ang medyo gumawa ng resolution? Yung pa, hindi nyo man nilista, pero sinabi nyo na, ngayong taong ito ay may mga bago akong gagawin sa buhay ko. Nagawa nyo ba yun? Because ngayon ay New Year's resolution ang usapan. Tinignan nyo yung nakaraan, maraming dapat baguhin. Maraming dapat i-improve, maraming dapat idagdag, maraming dapat bawasin. We'll be talking about the resolutions that challenge us all year through. Ito yung resolusyon na hindi lang pang pagpasok ng New Year, pang isang linggo, 2 linggo. We're talking about resolutions that challenge, na hinahamon tayo sa lahat ng araw hanggang December 31, 2015. Nakaramihan ay yung mga resolution na gusto natin o dapat natin gawin ay para bang kapag hindi na natin nagawa sa loob ng 2 linggo, sabi natin, ay wala effect din. Yun, ang dami. Ngayong taon na ito, magpapapayat na ako. Wala rin. Pag inimbita, lamon pa rin naman. Ngayong taon na ito ay, ngayon talagang seryoso na to. Seryoso daw sa unang linggo. Seryoso na to. Talagang ganito gagawin ko. In 2 weeks, nakikita niya na wala pa rin. Kaya, in the 3rd week, hindi na siya seryoso. In the 4th week, nakalimutan na. Tapos na. Now, resolutions that challenge us all year through. Ito yung mga resolusyon na buong taon ay laging nandyan sa harapan mo kada umaga at hinahamon ka sasabihin, nasaan ang sinabi mo na gagawin mo? Okay? The question is, have you decided to do something so different this year? Nasabi mo na, Panginoon, lagi na lang akong late. Ako nakikita, magiging maaga ko ngayong 2015. Sa 9 days ng 2015, naging maaga ka na ba sa trabaho? Sa 2 Friday ng Logos Worship Service, sinabi mo, ay, ang hirap gumising talaga. Lalong mahirap ngayon dahil malamig. Kung nung mainit ay hindi ka mahirap kang gumising, lalong mahirap ngayon. Masarap magkubkub dun sa magtalubong dun sa mainit na blanket. Now, resolutions. Have you decided to do something different? Nakagawa ka na ba ng isang bagay na sasabihin mo, ibang-iba ang gagawin ko sa buhay ko ngayong 2015? Or, more than that, this. Have you decided to become someone so different? Kaya sinisimulan mo magbago ng hairdo, bago kulay ng buhok. Bago yung makeup, tinapon mo na lahat. Bagong image ang kanilang makikita sa akin ngayong taon na ito. Ganon, nagbago ka na din ng lahat ng mga kasi nga, kailangan magbago ka ng damit dahil 2014 medyo lumiit lahat ng damit, magpapalaki ka na ngayon ng damit. So, new image. Have you decided to become somebody or someone different this year? Kung noong 2014, kilala nila ako na matampuhin, hindi na ako magtatampo ngayon. Ganon dapat. Maganda yun, di ba? Kung kilala nila ako noong 2014 at pababa, na lagi akong may kaaway, ngayon lahat ay kakaibiganin ko na. Yeah. You become someone so different this year. Kaya sasabihin nila after 2 months, ibang-iba na nga siya, no?
Di ba? Ang ganda sana. If these are the resolutions that we will make in our life, kapag ito na yung gagawin natin to become somebody and someone very different. The way you talk, yung nagsalita ka, kakaiba. Kaya sasabihin ng tao, ibang-iba ka nga, bago nga ang taon mo. Why? Because unless our life have true resolutions, our life could reach a new altitude only if we start the year with a new attitude. Bagong antas ng pamumuhay, bagong taas ng pamumuhay natin ang ating mararating kapag bagong attitude ang ating sisimulan. Ngayon 2015. Nasubukan mo na yung attitude mo noong 2014, it did not work that much. Hindi siya naging successful masyado. So why don't you change that? Nandun ka na sa antas ng iyong pananampalataya, sa iyong social life, sa iyong professional life, sa iyong trabaho, nandiyan, nakikita mo na okay naman, but you want to be higher than yesteryears. Yung nakaraang mga taon, but how are you going to do that? Start it with a new attitude, because it's your attitude that puts you into new altitude of life. Yung attitude mo ang mag-aantas sa iyo sa isang mas mataas na uri ng pamumuhay. Amen? Resolutions. Now, let's go back to the verse. Balikan natin yung mga verse na sinabi ni Paul because dito natin makukuha yung few resolutions na lahat tayo ay pupwede at pupwede ito every day of the year. Okay, number 1. Resolve, at is hereby resolved, sabi nga ng mga gagawa ng resolution, that this year, you will wake up your life from slumber. Siguro sabi nyo, lagi naman akong puyat, gising hanggang alas 2. How do you say na ako'y laging nasa slumber? Ito sabi ni Paul, di ba? And do this, the hour has come for you to wake up from your slumber. Bakit tulog ba yung mga sinisermonan kaya ni Paul noon? Sa Church of Rome? Kaya sabi niya, wake up from your slumber because our salvation is nearer than when we first believed. Alam niyo mga kapatid, pwede kayong tulog habang dilatang yung mga mata. You may say, you're not sleeping. Hindi ka natutulog siguro sa tingin mo. Well, in the physical, yes. Dito sa physical, siguro hindi ka natutulog, subalit sa spiritual, siguro ikaw ay naiidlip at malalim ang tulog. Why? Paano mo masasabi yan? Because you don't know what's going on. Ano sabi niya, di ba? Understanding the present time. Kapag ka hindi mo alam ang nangyayari sa paligid, isa kang taong tulog. Napansin niyo yon? Kapag kami natutulog yan, alam ba niya na doxology na? Maiiwan na lang siya dyan kapag ka hindi siya siniko ng katabi niya, uy, closing prayer. Closing prayer na ba? Hindi niya alam na sermon na. Nalaman na lang yan yung siniko na lang dahil sinabi ng pastor na, tayong lahat tumayo at closing prayer na, tumayo na rin siya. Ay, sabi niya, hindi niya alam. Why? Tulog! Wake up from your slumber. Ang sabi, kapag hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo, you must be sleeping. Nagbabasa ba kayo ng dyaryo? O ayaw nyo na dahil nakakasawa na ang mga balita? Well, you better read the news. You better look around. Tingnan mo ang paligid mo sapagkat dito mo lang makikita at mapapatunayan na ikaw ay hindi tutulog-tulog. Kaya nga merong sa TV, di ba? Hoy! Gising! Dahil ito yung mga nangyayari sa Pilipinas, ito yung nangyayari sa Kuwait, ito na yung nangyayari sa mundo, ito ngayon yung nangyayari sa buong kabunduhan, at ito yung nangyayari doon sa lahat ng mga simbahang nag-uhold sa Diyos. Alam mo ba yan? Are you aware of that? Okay. You have to have this one. You have to be able to calculate the brevity of time. Kapag kakala mo ay mabubuhay ka pa ng the next 50 years, tutulog-tulog ka, kabayan. 45 ka na, akala mo, mabubuhay ka pa ng another 50 years. Well, you have to calculate the brevity of time. Sabi ni Paul, understanding this. Understand the present time because we are in the time of uncertainty. Hindi mo na masisiguro kung ikaw ay nandiyan pa nakaupo. Hanggang kalahati ng taon na ito o nandiyan ka pa rin na nagpumapalakpak the next anniversary or 6th anniversary. Kaya calculate the brevity of time. Kaya ngayon pa lang, huwag kang tutulog-tulog.
Baka sa susunod ay wala ka ng panahon para umupo dyan. Ngayon pa lang, gisingin mo na sarili mo. Wake up yourself from your slumber because things may come and may happen differently in life. Pwedeng mangyari ang lahat ng mga bagay. Don't be passive because life is short. Tingnan niyo yung mga pangyayari. Pasalamat tayo, we are not the ones na kinukuha ng Diyos ng maaga. You have to calculate the brevity of time. If you want to make a resolution and you say, I will wake up from my slumber, gigising na ako sa mahabang mga pagpapakunwari o kaya walang pakundangan, yung bang, para bang, para bang yung sinasabi mo, tsaka na muna yan gagawin. Bukas na, pagkaroon ng bukas, ay may pupuntan ako bukas na naman. Para bang yung sa atin minsan, yung labahin, malas mapuno na yung lalagyan, bukas na lang. Pagka inibitang pumunta sa avenues, bukas ulit. Hanggang sa magtaka siya, hindi na ako sasama, wala na akong may suot, nandun na lahat sa labahin. You have to calculate the brevity of time and then you have to consider the reality of life. Ano ba yung pinagdadaanan mo? Huwag ka nang magkunwari. Ang problema mo ay problema mo, kahit kalimutan mo yan, problema mo pa rin yan. Ang mga bagay na nangyayari sa iyo ay hindi panaginip lang. Para bang yung kanta na, sana'y panaginip lang ang mga pang nangyayari sa iyo. Hindi, totoo na yan. Kaya pagharap mo sa salamin, ito ba yung tao na nakakaranas ng ganito? Sabihin ng nakasalamin, yes, totoo na ito. Gising ka na at mag-gis ka na, pumasok ka na kahit tinatamad ka dahil galit na ang iyong supervisor. Ito, this is the reality of life. We have to consider the reality of life. What's happening in you? What's going on in your life is the life reality. We have to live a life without pretension. Don't pretend because life is tough. Kaya nandiyan pa si Brother Nestor, kita niya, kala ko, sabi ko, happy na si Brother Nestor ngayon. Nakita ko, nandiyan ka. Nandiyan siya. Bilis niya. Umalis siya ng Miyerkules. Nandito pa rin siya. Anyway, life is tough. Ang buhay ay matindi. Kumbaga, ang buhay ay matindi na kailangan ng tao ay magiging matigas. Life is tough and don't pretend that things are happening in your life because things are really happening in your life. Now, can you make this as a resolution? I will wake up from my slumber. I will see what's happening around me and I will see what's happening inside me because things are going to come differently this year, 2015. Wake up yourself. Wake up your life from slumber. Nakita mo na yung nakaraan. Ang dami ng panahon. Hindi mo alam kung ilang taon ka pa nandito. Kami matagal na rito. Hindi namin alam kung baka naman bukas, next year, halawa ay wala na rin kami rito. At nakauwi na rin kami. But take time. Life is short. Wake yourself up from slumber. And make a resolution. Sabi ko, ngayong taon na to, I will be a different person. I will wake up from my slumber and I will go there and I will worship the Lord with all my heart. Okay? Let's start up the year and each day with a new attitude. Attitude comes first. Kapag ka wala kayong tamang attitude, hindi mo magagawa ang lahat ng mga bagay na yan. It starts from the attitude of the heart. Kapag sinabi mong, gagawin ko ito at gagawin ko talaga. Pero kapag ka hindi matibay, kaya lang, may ganito, may ganyan. Well, that's not attitude. Wake up from your slumber. Pangalawa, ito yung pangalawa. To clean up my life of sinfulness. Anong sabi ni Paul? The night is nearly over. The day is almost here. So, anong sabi niya? So let us put aside the deeds of darkness. Sa totoo lang, marami naman tayong ginagawang hindi ka nais-nais. Marami tayong mga nagagawa na hindi ka nais-nais. Marami tayong mga kaisipan na hindi ka nais-nais. Makita mo na yung dalawa na napatingin sa iyo sabay, napag-isipan mo na pinagkikisisan naman yata ako naman na. Hindi, napansin lang na bago yung ikaw mo. At nahihinggit sila dahil sila wala. Ganun lang kasimple yun. Now, take away all this, clean up all this. Unworthy thoughts,
mga kaisipan na hindi maganda, mga salita na hindi maganda, mga ginagawa na hindi maganda, wasting time, wasting money. Well, clean up all this. Hindi ibig sabihin na basta sweldo mo, ay naku, ang Alshaya, lahat ng brass ng Alshaya, sale na naman. Kaya wala ka na ibang isip ko nandun, yung pagbabasa ng Bitsakana, pagkatapos na lang ng sale ako magbasa ng aralin. Sana lang ako magbasa ng Biblia, tapos ng sale, kaya nabili ko na lahat. Then, after all of that, kasi ay, tapos na. Clean it up! Linisin mo ang buhay mo sa mga bagay na yan. Your thoughts, your words, your deeds. Anong sabi ni Paul? Put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Well, kayo nakakaalam kung ano yung dapat alisin sa buhay nyo. Pwede naming saliksikin yan, pero mas nakakahigit na mas matama ang mga pagsasaliksik ninyo sapagkat kayo mismo ang nakakaalam ng buhay nyo what are the things that need to be taken out and to be retained. Dapat alisin. Because anything that strains relationship with God, take it out. Put it aside. Yung katamaran ninyo, yung pagiging ano tawag sa Tagalog yun? Yung easily suspect about things, mapagduda, mapaghinala, mga ganyan. Well, take out all these things. Ito yung mga bagay that strain our relationship with the Lord. Anything that strains relationship, so let us get ourselves right before God, na kung haharap ka sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, naging totoo ako sa iyo. At hindi ako naging isang plastic. You have seen me as a person of weakness and all of the sinfulness, but I have come to you always with confession and say, this is me. Anything that strains. Alam niyo, hindi naman yung bagay na, ay perfect steps. Wala siyang nagagawang mali. Well, lahat nakakagawa ng mali. But the question is, do you come to God and acknowledge it and confess it and say, Lord, it's me again. I have to come before your grace again. Well, that restores the relationship. It doesn't strain. Hindi yung bagay na sasabihin mo, tama ang lakad niya, hindi nagkamali. Ang mga bagay at mga tao na hindi nagkakamali, walang ginagawa. Pag nakakita ka ng tao na walang mali ni isa, 100% wala din siyang ginagawa. If you find a person that doesn't make mistakes, he's not doing anything. Yun ang mga tao mo hindi nagkakamali. Let us get ourselves right before God. If we made a mistake, we come to God and say, it's me again, being a human. And it's me again, Lord, being me. Anything that strains relationship with God, and anything that spoils fellowship with people, take it out. Yung mga ugali natin minsan na ganito, hindi maganda. Well, you know you yourself. Kilala mo, sarili mo, and then get them out from your life. Because that is how to clean up our life from sinfulness. Let us get ourselves right before people. Hindi mo napakaganda? Once our guest said, si Dr. Roy, di ba? Sabi niya, people will come not because they see miracles. People will come to your group not because they see a sick healed. Because they come because they see Jesus in the group. They see love in the group. Hindi kailanman darating yung mga tao, nakita nila, oh, tumayo yung pilay, oh, pupunta sandali. Pero pag nakalakad na yung pilay, wala na naman yun. Tapos na eh. But if they see love, if they see Jesus, pag nakita nila ang si Jesus sa ating buhay, ang pag-ibig na nag-umapaw sa ating buhay, then they will say, that's good. I will be there. Clean up. Build up the year and each day with a new fortitude. Fortitude means lahat ng mga ginagawa natin. Anong ginagawa niyo? Let it be to clean up our lives from sinfulness. Pangalawang resolution, to wake up from our slumber, to clean up from sinfulness. And the last one, ito yung huli, to dress up my life with sanctification, upang bihisan natin ang ating sarili sa isang kabanalan na galing sa Panginoon. Okay. Dress up. Ito yung sabi ni Paul. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Damitan ninyo ang inyong sarili
ng katulad ng sa Panginoong Jesus. And do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Hindi yung mga desire mo, hindi mo lahat ng gusto mo ang susundin mo. Think about Christ and clothe yourself. Bihisan mo ang sarili mo sa mga bagay ng mga tao sana'y makita si Jesus sa buhay mo. Okay? Ano ba yung damit ng Panginoong Jesus? It's not about the attire. It's about the righteousness na nakikita sa ating Panginoong Jesus. See? That's how we have to make a resolution. To wake up, to clean up our lives, and then to dress up, and then walk along the hallways. Walk the malls. Walk the hallways and the sidewalks with the cloth that we have received from the Lord Jesus Christ. Sanctification. You've been cleansed and you are continually being cleansed. You've been cleansed once and you are continually being cleansed. And being, we are changed from day to day. From glory to glory, He is changing us. Clothe yourself with this. Because we are called to live a life of integrity. You know what integrity is? It is walking the talk. Kapag sinabi mo, gagawin mo. No, pag nakipag-agree ka, gagawin mo. First before God, Lord, ito ay ipagkakaloob ko sa iyo. Oh, kaya ilang beses nang hindi. Lord, ito ay gagawin ko. Ilang beses mo nang nakalimutan. Panginoon, ito yung para sa iyo, ito yung pagkakaloob. In my time, I will give you this. In my treasures, I will give you this. In my talents, I will give you this. But did you walk the talk? We have to live a life of integrity. If we say 9:30, 9:30. Amen. Amen ba tayo daw? Ganun lang kasimple yun. Di ba sabi ng Biblia, your word should be yes. And if it is yes, no, if it is no. Oo kung oo, hindi kung hindi yung yes. Bukas pero tika muna, ano ba sabi ko kapon? Wrong spelling yata. Well, my friends, we are called to live a life of integrity and that's it, that's before God. Now here it is. We are also called to live a life of intensity. Intensity means, ano yung impact mo? Here it is, do you talk the walk? Ibig sabihin nun, nasasabi mo ba sa ibang tao kung ano yung tamang bagay na nangyari sa buhay mo? Nasasabi mo ba na nabibigkas pa? Do you really share what God has made in your life? That is your intensity. That is your impact. Yan ang impact mo dito sa mundo because when you are really walking with the Lord, let the others know it by word and by your actions. That's your impact. You talk the walk. We are called not only to live a life of integrity, but of intensity. Di ba? Sabi nila, nakikita ng mga kapag ang mga tao ay naging kaibigan mo at napalapit sa iyo, in 3 months time, makikita na ng iba na, teka, nagagaya mo na yung ugali niya. Pero maganda dahil ang nagagaya mo sa kanya ay yung magandang ugali. Hindi yung napalapit sa iyo yung ibang tao after 3 months, ang sama-sama na. Well, kasi nahawa sa iyo. Now, we are living a life of intensity. We permit people. We are very contagious. You know what? People in the Lord are very contagious. Yung nakakahawa. Kaya, ingat kayo. Baka virus yung mailipat ninyo. Hindi praises ang mailipat ninyo sa mga tao. Because people who are with the Lord and are clothed with the righteousness of Jesus Christ, quote but in quote, daw, ay nakakahawa sa mundo. Di ba sabi ng Panginoong Jesus, you are the salt of the earth. Kung yung salt na yan ay hindi naman pala salt ang lasa. Mapait naman. Then, ang lahat ay magiging mapait. That's the question of it. And that's how we live life with intensity. My friends, live up this year and each day at a new altitude. Iangat mo naman ang iyong standard ng pamumuhay. Live up higher. Higher than how you prayed before. Pray more than you have prayed in 2014. Share the gospel more than you have shared in 2014.
Read the Word of God more than you have read it in 2014 and before. Come to fellowship as intensely as more than 2014 and than the years before. Ibig sabihin nun ay, kapag ikaw ay nasa fellowship, let it be the passion will be more than the years before. Kapag ikaw ay nagbigay ng iyong kakayahan, let it be more than the years you have given to the Lord before. That's what we are talking about. At a new altitude, sa mas mataas na antas ng pamumuhay Kristiyano, yan dapat ang sisimulan mo. And that has to be your goal. And that has to be your process, your means and your method to live this year, 2015. Kaya, kung ikaw ay pasimple-simple lang noon, huwag ka nang pasimple-simple ngayon. Let it be, the passion will be there. Let the passion be there and let those efforts and all those hard works be there. New altitude. Kaya, this will not be a new year. Magiging 5 lang yung 4 dun sa kalendaryo if you will still live the same as 2014. Ganun ka pa rin. At least magbabago lang, madadagdagan ng puting buhok mo. Kung may edad ka na. Madadagdagan ng timbang mo siguro, o mababawasan, whatever. And that's it. But for you to have a new year, ganun pa rin. Unless you live your life at a new altitude. But, take note, attitude first. Then, powered by your fortitude, then you will reach to a new altitude. Ang itong attitude of the heart, na nasamahan ng mga gawain ng mga kamay, mga buhay na nakikita, then you will reach a higher altitude in life. So it is a resolve. It is hereby resolved that. Ano yung resolutions natin? I will wake up from my slumber. Sinong tulog dyan? Wala? Gumising na kayo. Malapit nang matapos ang sermon at magdededication na tayo ng bata at kakain na tayo. Gising na kayo. Nakarinig lang kayo ng kakain na tayo. I will wake up from slumber. Yan ang unang resolution natin. Then, I will clean up my life of sinfulness. Itong mga bagay na ito, my private life na ayokong makita ng iba dahil nakakahiya. Well, take it out. Nakakahiya pala eh. Clean it up. Then I will dress up. Magdadamit ako. Hindi nang sasabihin mo, ayaw yata ni pastor yung damit ko na nagsisimula. Hindi, I'm not talking about your clothes. Clothe yourself, dress up with new righteousness and holiness, sanctification. Dapat yung mga resolution natin, I will wake up, I will clean up, and I will dress up. Hindi ba, ang ganda? In 2015, sasabihin nila, very active, very right, and very beautiful. Ang gaganda niya. Gumanda ka ngayong 2015. Di ba, ang ganda? Sa anniversary, sasabihin, bumata yung tsura mo. Ang gandang pakinggan. Napakagandang pakinggan. Resolution, it starts with the resolution. A new attitude. I will wake up, I will clean up, and I will dress up. That is my resolution. Yan yung mga resolution ko sa buhay. Now, let's all stand and let's pray. Panginoon, salamat po na Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga salita. Salamat po sa mga bagay na narinig namin, Panginoong Diyos. Challenge us and give us these resolutions that we will wake up our lives from slumbering. We clean up our lives from sinning. And we dress up our lives, Lord, with the new righteousness na nanggaling sa iyo. Salamat po. Dalangin po namin na ang salitang ito ay manatili sa puso ng bawat isa. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay? Makakaupo muna.